Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Posibleng pumalo sa hanggang mahigit 134 pesos kada litro ang diesel, habang mahigit 112 pesos per liter naman sa gasolina. Ito ang sinabi ng Department of Energy dahil sa patuloy na bakbakan sa gitnang silangan. Sa datos ng DOE, nasa 134 pesos and 30 centavos ang aumento sa diesel at 112 pesos and 40 centavos per liter naman. Ang Jetty Petroleum magpapatupad ng dagdag sa gasolina na 8 pesos kada litro, habang 18 pesos kada litro naman ang idinagdag kanina sa diesel. Ang Petron naman magpapatupad ng 10 pesos and 50 centavos na dagdag sa gasolina, 17 pesos and 50 centavos per liter naman ang dagdag sa diesel at 21 pesos and 50 centavos sa kerosene. Ibababa ang airport fees katulad ng terminal at landing fees ayon sa Department of Transportation. Hanggang 200 pesos ang matitipid ng bawat pasahero sa terminal fees, habang hanggang 5,000 naman ang maaring matipid sa bawat landing. Umaasa ang DOTR na makatutulong ito dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng patuloy na bakbakan sa gitnang silangan. Patay ang isang lalaki matapos na makipag-engkwentro sa mga pulis sa San Fernando, Cebu. Ang detalye sa report ni Clark Pasuit. Tila eksena sa pelikula ang nangyaring engkwentro ng mga pulis at isang high-valued target sa bayan ng San Fernando, Cebu nitong Sabado ng hapon. Sa bidyong kuha ng isang netizen, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril at isang malakas na pagsabog nang salakayin ng mga otoridad ang bahay ng suspect. Napatay sa engkwentro ang subject na si Jay Castañares, dating konsihal ng Barangay Sangat, San Fernando, Cebu. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing bago pa mangyari ang insidente, binaril ng suspect ang isang gulaman vendor matapos niya itong paghinalaan na isang police asset. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa bahay ng suspect na nauwi sa barilan, pero imbes na sumuko, sinunog ng suspect ang kanyang sarili at ang kanyang bahay. Ayon sa NBI, 2 beses nang naaresto ang suspect dahil sa kasong murder noong 2010 at 2012 at noong 2017 dahil naman sa droga. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Viral ngayon ang video na nangyaring rumble sa isang gasolinahan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Agad namang pinatawag ng lokal na pamahalaan ang mga sangkot sa gulo. Nagbabalik si Clark Pasuit. Sapul sa video ang rambulan ng dalawang grupo ng mga kalalakihan sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City nitong Sabado ng madaling araw. Kita sa video ang mga lalaking naghahampasan ng bote ng alak sa labas ng isang tambayan at gasolinahan. May mga nadamay pang mga tindero sa gulo. Dahil viral ang video, agad itong inaksyonan ng mga otoridad. Ipinatawag ni Mayor Cindy King Chan ang mga lalaking nasangkot sa gulo. Aabot sa 12 tao ang maharap sa kasong alarms and scandal, tumultuous affray at physical injuries. Iniutos naman ng mayor na masigpitan pa ang seguridad sa naturang establishmento. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.